Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, sinabi ng Demon Queen sa kanila na lahat ng mga bagay dito ay pag-aari niya, kaya huwag na silang magtangkang agawin iyon. Matapos marinig ito, napabuntong hininga si Leping at sinabi sa kanyang mga bisita, "Pasensya na, wala na talaga akong maibibigay sa inyo." Hindi naman mapakali ang dalawa sa paghingi niya ng tawad. Nang napansin ito ni Leping, tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanila at bakit sila inatake ng mga iyon. Ipinaliwanag ng ama na ito ay dahil sa bloodline ng kanyang anak. Sinabi naman ng anak na ang kanyang ina ay isang saintess ng mga elf, at isinilang siya matapos ma-inlove ang kanyang ina sa kanyang ama. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang lahi ang pakikipag-asawa sa iba, kaya napilitan silang umalis at namuhay na kasama ang kanyang ama. Nang marinig ito, tinanong ni Leping kung ang mga elf ba ang kasalukuyang humahabol sa kanila. Sinabi ng Demon Queen na kalokohan ang sinabi ng ama, dahil matagal na niyang pinag-isa ang lahat ng lahi, at ipinagbawal na niya ang ganitong mga kaugalian noong panahon niya. Napabuntong hininga ang ama at sinabing medyo mahaba ang kwento. Ipinahayag niya na simula nang iwan sila ng ina ng kanyang anak at bumalik sa Holy Land ng mga elf, siya na ang nag-alaga sa anak habang nagtatago sila. Sinabi ni Leping, kahit ganon, natagpuan pa rin kayo ng mga elf, kaya nagpadala sila ng mga tao para hulihin kayo. Sa puntong ito, naisip ni Leping na ang kwento ng kanilang buhay ay parang kwento ni Romeo at Juliet mula sa ibang mundo. Sinagot naman ng ama na nagkakamali si Leping, dahil noong bumalik ang kanyang asawa at sinakripisyo ang sarili, napatawad na sila ng mga elf. Ipinaliwanag niya na ang humahabol sa kanila ngayon ay ang mga tauhan ng Dark Guild mula sa Demon Realm. Matapos marinig ito, napatingin si Leping kay Elizabeth, iniisip kung may kinalaman ba siya dito. Agad na naging defensive ang Demon Queen at tinanong si Leping kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tingin. Humingi naman agad ng tawad si Leping, sinabing patawarin siya sa kanyang mga iniisip. Kumalma naman ang Demon Queen pagkatapos at sinabihan ang dalawa na ipaliwanag kung ano ang Dark Guild at bakit hinuhuli nila ang mga elf. Ipinaliwanag ng ama na base sa pagkakaalam niya, ang Dark Guild ay nagsasagawa ng mga misteryosong eksperimento at sinusubukan nilang buhayin muli ang Demon Queen na si Elizabeth. Idinagdag pa ng kanyang anak na ang mga elf ay isa sa mga materials na kailangan ng Dark Guild. Kaya kahit hindi pa nagigising ang kanyang bloodline, naging target na siya ng mga ito. Nang napapatingin ulit si Leping kay Elizabeth, unti-unti na namang naiinis ang Demon Queen. Hindi na ito nakatiis at hinawakan si Leping sa damit habang sinasabi na huwag siyang magkunwaring hindi niya naiintindihan kung ano ang iniisip niya. Nagpaliwanag naman si Leping na alam niyang inosente si Elizabeth, dahil nasa bahay lang ito sa loob ng 1 taon. Nagtataka ang anak kung ano ang pinag-aawayan nila, pero sinaway siya ng ama at sinabing huwag na siyang makialam. Pagkatapos ng away nila, naging seryoso ulit ang Demon Queen at sinabi na marami ng malalaking pagbabago sa labas kahit 1 taon pa lang siyang nawala. Tinanong niya ang dalawa kung sino ang nagsabi na namatay na siya. Nagtaka ang ama at sinabing kung buhay pa talaga ang Demon Queen, matagal na nitong sinakop ang mundo. Pero ngayon, 500 taon na ang lumipas mula nang huli siyang makita. Hindi makapaniwala si Leping sa narinig niyang 500 taon, dahil 1 taon pa lang niyang kasama si Elizabeth. Wala namang pakialam ang Demon Queen sa sinabi nila at tinanong lamang ang dalawa kung may narinig silang balita kung paano siya namatay. Ipinaliwanag ng anak na base sa mga nakasulat, ang Demon Queen na si Elizabeth ay napatay ng legendary hero. Idinagdag pa ng ama na ang laban nilang iyon ay tumagal ng 1 buwan, at sa huli, isinakripisyo ng legendary hero ang kanyang buhay para protektahan ang kontinente at namatay kasama ang Demon Queen. Matapos nilang sabihin ito, biglang nagbago ang paligid at napunta sila sa isang lugar na puno ng mga kalansay at dugo. Habang naroon, tinanong ng anak kung ito ba ay isang boundary. Sinagot ng ama na nagkakamali siya, dahil ito ay purong killing intent. Habang nasa gitna pa sila ng pagkamangha at pagkatakot, narinig nila si Elizabeth na nagsabi na ang mga balitang iyon ay walang katotohanan. Dahil sa takot, agad silang nagulat at napasang ayon na lang sa kanya.
Gaya ng dati, ang mahinang makiramdam na hero ay walang ano-ano na sinabi na tama si Elizabeth dahil siya ang legendary hero na kanilang tinutukoy. Nagkaroon ng kakaibang ekspresyon ang dalawa dahil sa sobrang gulat sa narinig nila. Pero hindi pa tapos si Leping. Ipinakilala niya si Elizabeth bilang ang Demon Queen. Pagkarinig nito, biglang sumabog ang dugo ng mag-ama dahil sa mga impormasyong nalaman nila. Napatulala sila at bumula pa ang bibig dahil sa sobrang pagkagulat. Gaya ng dati, masamang tiningnan ng Demon Queen si Leping dahil iba na naman ang interpretasyon niya sa mga sinabi ni Leping. Sa sandaling iyon, nararamdaman niyang pinagtatawanan siya ni Leping at iniisip pa na kaya siya nilagay sa ganoong sitwasyon ay para pagtawanan siya ng mga mahihinang taong ito. Galit na galit ang Demon Queen, hinampas ang lamesa, at sinabihan sila na magtigil na sa kanilang pag-uusap. Nang inag sa takot ang tatlo at sinabi ng Demon Queen na hindi na siya makikipag-usap sa kanila, saka umalis. Pagkatapos makalayo, galit na galit si Elizabeth at iniisip na kaya iniligtas ni Leping ang mga taong ito ay para ipahiya siya. Naisip niyang sumusobra na talaga si Leping, kaya galit niyang isinara ang pinto at nagkulong sa kanyang kwarto. Nakahinga naman ng maluwag ang ama at saka sinabi kay Leping kung ano ang plano ni Leping para sa hinaharap. Sinabi naman ni Leping na hindi niya alam, pero iniisip niya na mula nang sirain ni Elizabeth ang time barrier, naging magulo ang oras sa lugar na ito, at hindi nila namalayan na lumipas na ang 500 taon sa labas. Sa gabi, habang nasa kwarto na pinahiram ni Leping sa mag-ama, hindi makatulog ang dalawa. Ibinulong ng anak sa kanyang ama na hindi niya inaasahan na malalaman niya ang katotohanan sa ganitong paraan. Inisip pa nga niya na ang Demon Queen ay na-inlove sa legendary hero at sinuko na ang pagsakop sa mundo para manatili kasama ang hero sa liblib na lugar na ito, kagaya ng ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina. Sinabi naman ng ama na wala silang karapatan na ikumpara ang kanilang sarili kay Leping, kaya kailangan na lang nilang kumalma at maghanda kung ano man ang mangyayari. Naisip naman ng anak, kung gusto tayong patayin ni Leping, bakit pa niya tayo iniligtas? Ipinaliwanag ng ama na gaya ng simpleng pagtulong ni Leping sa kanilang cultivation gamit ang mahimalang tsaa at pagpapakita ng lakas ng Demon Queen, malinaw na para kay Leping, wala silang pinagkaiba sa mga langgam. Ang kanilang buhay o kamatayan ay depende lamang sa mood nila. Habang iniisip pa nila ito, narinig nila ang mga yapak na papasok sa kanilang kwarto. Kasunod nito ay narinig nila ang boses ni Leping na nagsabing, "Bakit hindi pa kayo tulog? Ano ang ginagawa ninyo?" Naiiyak na ang babaeng elf, iniisip na may masamang gagawin si Leping sa kanila. Pero sa halip, ngumiti si Leping at sinabihan sila na kung hindi pa sila matutulog, gusto niyang makipaglaro ng baraha sa kanila. Nagulat ang ama at naisip kung ano ang balak ni Leping. Kalaunan, nagsimula silang maglaro matapos ipaliwanag ni Leping ang mga rules ng laro. Tinanong niya kung malinaw ba iyon sa kanila, at sumagot ang mag-ama na medyo naintindihan na nila. Inisip ng anak na gaya ng sinabi ng kanyang ama, ito marahil ay isang pagsubok mula kay Leping. Walang kamalay-malay si Leping sa mga iniisip nila, dahil gusto lang talaga niyang makipaglaro ng baraha. Sinabihan niya sila na magsimula na, sabay pamigay ng mga baraha. Habang ginagawa niya ito, kinakabahan ang babaeng elf dahil napansin niya ang isang nakakatakot na aura mula sa mga baraha. Tinanong niya si Leping kung ano ang tawag sa laro. Nagulat si Leping sa tanong, kaya nag-isip siya ng pangalan na maiintindihan nila. Sa huli, tinawag niya ang laro na Dragon Fight. Nagulat ang mag-ama sa pangalan dahil nakakatakot ito. Pati si Elizabeth, na gumagamit ng high-level magic concealment technique, ay nagulat at iniisip kung ano na naman ang binabalak ni Leping. Nang makita ni Leping ang kanilang reaksyon, napakamot na lang siya ng ulo at ipinaliwanag na sa larong ito, gagampanan nila ang parte ng matatapang na heroes at kailangan nilang talunin ang dragon. Pwede rin nilang pagdesisyonan kung sino ang magiging hero o dragon base sa barahang makukuha nila. Samantala, nag-overthink na naman ang mag-ama, iniisip na tama ang hinala nilang isa itong pagsubok.
Sa kanilang pananaw, nakikita nila si Leping na nakangiti ng masama habang sinasabihan silang simulan na ang laro at mag-ingat sa pagpili ng baraha. Nang ipamigay na ang mga baraha, masayang sinabihan ni Leping ang dalawa na tingnan ang kanilang mga baraha. Sa halip na mag-enjoy, seryoso siyang sinabihan ng ama na wala ng lugar para magdalawang isip at kunin na ang kanilang baraha. Sumang-ayon ang anak, pero nang kunin nila ang kanilang baraha, naramdaman nilang muling nagbago ang kanilang paligid. Naisip nila, isa na naman bang panibagong realm ito? Habang iniisip nila ito, biglang nanghina ang anak at naisip na may hindi magandang nangyayari sa kanya. Dahil sa pagkuha pa lang ng baraha, ay halos naubos na ang kanyang magic power. Dahil dito, agad siyang humingi ng tawad sa kanyang ama. Nag-aalala naman ang ama pero sinabi nito na okay lang iyon at ipaubaya na sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda, si Leping na nag-e-enjoy sa laro ay tinanong sila kung gusto ba nilang maging dragon. Habang tuwang-tuwa pa siya sa mga barahang nakuha niya, sumagot ang mag-ama na hindi nila gusto. Kasunod nito, sinuri nila ang kanilang mga baraha at naisip na okay na rin iyon, may tiyansa silang manalo. Pero nang tanungin muli sila ni Leping kung sigurado ba silang ayaw nilang maging dragon, agad na umiling ang dalawa. Dahil dito, sinabi ni Leping na hindi na siya magiging mabait at sisimulan na niya ang laro. Matapos kumuha ng baraha, binuklat ito ni Leping at nang makita niya ang nakuha, hindi siya natuwa. Sa kabilang banda, nang makita ng mag-ama ang reaksyon ni Leping, bigla silang nanginig at inisip na marahil hindi ito natutuwa sa kanilang mga ginagawa. Matapos ni Leping ang kanyang tira, sinabi niya sa ama na pagkakataon na nito. Agad namang sumang-ayon ang ama at naisip na kung malalampasan nila ang pagsubok na ito, mabubuhay pa sila kaya hindi sila dapat sumuko. Ngunit sa sandaling ilalapag na ng ama ang kanyang tira, napansin niyang nababawasan ang kanyang buhay. At nang ailapag niya ang baraha, natuyot ang isa niyang daliri. Nang makita ito ng kanyang anak, nag-alala ito para sa kanyang ama, pero sinabi ng ama na okay lang siya at ipaubaya na iyon sa kanya. Kaya muling nagpas ang anak. Nang si Leping na ang titira, pinag-isipan niya ng mabuti ang kanyang galaw, pero sa huli, nagpas din siya. Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Leping kaya tinanong niya kung hindi ba talaga siya titira. Kinumpirma ito ni Leping, kaya lalo siyang napaiyak. Iniisip na sinasadya ito ni Leping para patuloy siyang maubusan ng buhay. Naisip niya na kailangan niyang maubos agad ang kanyang baraha bago pa lumala ang sitwasyon. Kaya naglapag siya ng isang kombinasyon ng baraha at sinabi na base sa mga rules, ang tawag sa kombinasyong ito ay Flying Dragon. Nang ailapag niya ang barahang ito, nagulat siya dahil nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang binti. Naisip niya na kapag mas malaki ang kombinasyon ng baraha, mas malaki rin ang kabayaran dahil sa sandaling ito ay natuyo ang kanyang binti, at mula sa kanyang baraha, lumabas ang isang malaking dragon na labis nilang ikinagulat. Ang dragon ay nagpakawala ng isang breath attack patungo kay Leping, na halos magpahiwalay sa kaluluwa ng mag-ama. Nananatiling walang emosyon si Elizabeth habang pinapanood ang mga nangyayari. Nang unti-unti nang mawala ang dragon, napapanganga sa takot ang mag-ama dahil naisip niya na kapag gumawa pala ng kombinasyon sa mga barahang ito, nakakalikha ito ng ganitong epekto. Naisip niya na baka mapatay na sila ng legendary hero. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nanatiling walang galaw si Leping at sinabihan lang siya na, maganda ang atake mong iyon. Habang naguguluhan pa ang lalaki sa nangyari, nagpas muli si Leping at sinabing, pagkakataon mo ulit. Nanginginig ang lalaki habang muling nagbaba ng isang baraha. Sa pagkakataong ito, isa lang ang nilapag kaya isang daliri lang niya ang natuyot. Patuloy na nag-aalala ang anak kaya nagpas muli ito. Dahil dito, naglapag si Leping ng 10 na baraha. Nang pagkakataon na ng mag-ama na tumira, sinabi nila na hindi nila kayang talunin yun kaya magpapas ulit sila. Tumawa si Leping at naglabas ng isang kombinasyon na tinawag niyang straight. Matapos niyang gawin ito, umilo ang kanilang paligid at unti-unting nabuo ang isang malaking alon na tinatawag na sky-destroying wave. Agad itong hamampas sa mag-ama at habang sinusubukan nilang labanan ito, ay muntik na silang malunod. Pagkatapos mawala ng epekto, nagpas muli sila. Dahil dito,
naglapag ulit ng kombinasyon si Leping at mula dito lumabas ang mga knights na nakasakay sa kabayo, handang atakihin sila. Ngunit habang nanlulumo na ang ama, sinabi ng kanyang anak na sandali lang dahil lalabanan niya ito. Nagulat ang kanyang ama dahil alam niyang ang kabayaran nito ay ang kanyang buhay. Sinabi naman ng anak na hindi siya pwedeng palaging magtago sa likod ng kanyang ama, kaya sa pagkakataong ito, siya na ang magpoprotekta. Kasunod nito ay naglabas siya ng katulad na kombinasyon ng baraha na ginamit ni Leping, kaya nagsagupaan ang dalawang knights na nakasakay sa mga kabayo. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng pagsabog, ngunit ang nanalo ay ang baraha ng babaeng elf. Agad na ibinaling ng ama ang kanyang atensyon sa anak at tinanong kung okay lang ba siya. Nanatiling seryoso ang anak at sinabing okay lang siya. Pinuri siya ni Leping at sinabing tama ang ginawa niya dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang teammates kahit masira pa ang kanyang mga baraha. Habang iniisip ng ama ang mga sinabi ni Leping, bigla namang sinabi nito na huli na ang lahat para sa kanila. Nagulat ang mag-ama sa sinabi niya, at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Maging ang Demon Queen ay nakaramdam ng panganib mula sa kanya, ngunit si Leping ay nagpatuloy at inilapag ang dalawang joker na baraha. Matapos niyang gawin ito ay biglang nagkaroon ng crack sa itaas na ikinagulat ng mag-ama. At mula dito, lumabas ang dalawang kamay na pilit pinalalaki ang butas. Unti-unti namang lumalabas mula dito ang isang malaking clown. Habang nanginginig pa sa takot ang mag-ama sa kanilang mga nakikita, napapamura naman si Elizabeth at napapatanong kung paano nagawang tawagin ni Leping ang clown na iyon. Ang clown pala na ito ay tinatawag na Supreme Clown King, isang 3-star demon. Sa sandaling iyon, papalapit na ang mga kamay nito sa mag-ama, ngunit bigla itong nagsagawa ng heart sign gamit ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng Demon Queen. Saka tinanong niya kung ano ang kanyang tinitingnan. Pagkasabi nito, ang puso na kanyang ginawa kanina ay naging isang punyal. Habang dinidilaan niya ito, sinabihan niya ang Demon Queen na mag-ingat dahil baka mapatay niya siya. Nagalit naman ang Demon Queen at tinanong kung sino ang minamaliit niya. Ngunit sa loob-loob ni Elizabeth, naisip niya na bagamat ibinabanan niya ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pagkain mula kay Leping, naabot lamang niya ang pagiging isang 3-star demon. Ngunit ngayon, hindi siya makapaniwala na nagawa ni Leping na makatawag ng isang 3-star demon ng ganoon kadali. Samantala, sa mga sandaling ito, tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang mag-ama. Humihingi na ng tawad ang ama sa kanyang anak, dahil wala siyang lakas upang ipagtanggol ito. Sinabi naman ng anak na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili, dahil siya ang may kagagawa ng lahat ng ito dahil sa kanyang mga nagawa. Habang nasa gitna pa ng pag-uusap ang dalawa, biglang naramdaman ng ama na unti-unti nang nauubos ang kanyang buhay at napasuka pa nga ng dugo. Nang makita ito ni Leping, nag-aalala niyang tinanong kung okay lang ba ito, pero kasabay nito ay napatingin din siya sa kanyang baraha. Naisip niya na kaya sana nitong manalo kanina pa, pero mas pinili niyang makipaglaro sa kanya. Dahil dito, naisip niya na masyado pa siyang mababaw mag-isip. Iniisip pa nga niyang magaling siya sa larong ito, pero ang totoo ay iniistorbo lang niya ang kanilang pagpapahinga. Sa pag-iisip nito, niligpit na ni Leping ang kanyang mga baraha. At sa pagsasagawa niya nito, bigla na ring nawala ang 3-star demon clown. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang mag-ama na natuwa siya sa kanilang paglalaro at hinimok sila na magpahinga na. Bago umalis, nalulungkot pa rin siyang humingi ng patawad dahil sa pag-istorbo niya sa kanila. Labis namang nagulat ang mag-ama sa mga ginagawa ni Leping at sinabi pa nila na hindi talaga nila maunawaan ang iniisip nito. Sinabi naman ng anak na huwag na nilang isipin iyon, dahil ang mahalaga ngayon ay buhay pa rin sila. Sa kabilang banda, ang Demon Queen ay galit na galit dahil iniisip niyang ang ginagawa ni Leping na pakikipaglaro ng baraha sa mag-ama ay isang pagpapanggap lang. Dahil ang totoo, ang plano ni Leping ay ipahiya siya gamit ang mga barahang iyon.